Noong ikapito ng Nobyembre taong 2025, muling naging laman ng usapan si Senator Alan Peter Cayetano matapos niyang igiit na ang umano'y ICC arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa ay dapat harapin, na may due process. Maganda sana ang pahayag, kung hindi lang ito salungat sa matagal ng record ni Cayetano. Noong 2014 hanggang 2015, kilala siya bilang matapang na anti-corruption crusader laban kay Jejo Marbinay. Ngunit pagdating ng Administrasyong Duterte, nagbago ang kanyang tindig. Bilang Foreign Affairs Secretary, ipinagtanggol niya ang drug war sa UN at tinawag na fake news ang ulat ng extrajudicial killings, kahit libo-libo ang napatay ng walang paglilitis. Nang maaresto si Duterte at dalhin sa The Hague noong 2025, bigla niyang kinwestiyon ang kakulangan sa due process. Ngayon, para kay Bato, muling ginagamit ni Cayetano ang wika ng batas at katarungan, wika na hindi niya ipinaglaban para sa mga ordinaryong Pilipinong biktima ng karahasan. Sa kabila ng mga kontrobersyang kinasangkutan niya, mula si James Cauldron, sigawan sa Senado, hanggang nabunbing 10K ayuda, patuloy niyang isinusulong ang panawagang moralidad at Christian leadership. Sa huli, lumilitaw ang malinaw na tanong, bakit para sa kaalyado, may due process, pero para sa libong namatay, wala?